Good day, Carview Buddies! Ngayon nasa Isuzu Bacoor na naman tayo upang mag-review ng pickup truck. Pero bago yan, Antonica. Alright, ilalagay na lang namin sa screen ang pinaka-pretty sales agent na si Nika Natividad para naman ma-visit niyo yung Isuzu Bacoor. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Carview PH, and also our Facebook page, Carview PH. And may TikTok din kami ni Sarah, Carview PH din. Samahan niyo ako sa exterior, tapos ipapasa ko na kayo kay Antonica mamaya sa interior. Alright. So, let's go! Good day, Carview Buddies! Ngayon magre-review tayo ng pickup truck o yung top spec variant ng Isuzu, which is yung all-new 2022 D-Max 4x4 LSE automatic transmission. It was manufactured since 2002 by the Isuzu Motors, and it was also introduced itself in 2008 alongside with the halogen badge offering. The second generation was launched in September 2013, while the current third generation, which is now ongoing pa din, nag-launch naman yon on March 4, 2021. May 10 variants pala tayo dito sa D-Max natin. Ang dami nun, so i-flash ko na lang sa screen. Forgive me dahil nga hindi ko nakabisado lahat. So yung pinakamahal natin dito ay yung meron tayo ngayon, yung 4x4 LSE 80, which costs 1,825,000 pesos SRP. And yung color availables naman natin dito sa top spec variant na meron tayo is yung kulay orange na meron tayo ngayon, and yung white, black, and silver. So, 4 yon overall. So, dahil nasabi ko na sa inyo yung history, color, and variants, punta naman tayo dito talaga sa pinaka-exterior. So, samahan niyo ako. Tara na. So, bago tayo magsimula sa fascia, samahan niyo muna ako dito sa taas. Meron tayong pole antenna na kagaya dun sa MUX. Then, meron na rin tayong mga sensors dito for the ADAS safety. Tapos, hindi na rin tayo makita dito ng parang pabutas pa para dun sa washer. Nakalagay na rin kasi yung washer niya dun sa may wiper. So, which is good. Napakaganda pa lang, dun pa lang sa may windshield. Sa may headlamps naman, bi-LED projector headlights with integrated DRL. Yung look niya for me is grumpy. Gawa nga rin nung hood niya dito, yung kurba. Tingnan nyo naman. Kikita nyo talaga. Tapos yung funks dito na design, yung gunmetal, yung kulay, Isuzu badging. Tapos yung grill niya looks like a scale ng snake. So, diba, para talagang grumpy yung fascia. So, meron na rin tayo dito halogen turning signal lights with LED projector fog lamps. May black housing na siya, tapos yung claws like Wolverine. So, meron talaga siya ditong character designs. 4 na sensors, dalawang sa ADAS control. Loaded na tong 4x4 LSE 80 natin. So, makikita nyo talaga yung mga ADAS or yung mga sensors talaga na gumagana dun sa part 2 videos namin. So, panoodin nyo yun. Meron na rin tayo sa lower bumper na 2-tone skid plate, yung gunmetal and yung silver. Pero sa ilalim, meron pa rin talaga siyang skid plate na metal and towing hook. So, ready talaga siya sa off-road. Ngayon, nasa side profile na tayo, unahin na natin tong key fob. So, ito pala yung key fob ng Isuzu D-Max natin. Mukha siyang luxurious key fob na rin, guys. Then, meron tayo ditong remote start, lock and unlock. Pero meron na rin siyang feature na walk-away lock. Nakalabas ka na sa kotse, tapos 3 meters ka ng malayo or wala ka na sa 3 meters range ng Isuzu D-Max mo, kusa na siyang maglalak. So, maganda yon dahil nga kapag nakalimutan mo i-lock, kusa na talaga siyang maglalak para sa'yo. Ngayon, bago tayo pumunta sa looks ng side profile natin, sasabihin ko muna sa inyo yung dimensions. Yung length ng ating D-Max dito is 5,277 mm at yung width niya naman is 1,880 mm, samantalang yung height niya naman is 1,810 mm. Yung design pala ng ating D-Max sa side profile, which is 3 kulay na siya, yung black, orange, and gunmetal. Mostly, hindi tayo makita dito ng chrome dahil meron talaga siyang sariling character color. Yung roof rails natin dito, guys, na kaya mag-load up to 100 kilograms is gunmetal na yung kulay.
Hindi lang yung roof rails, which is yung door handle rin. Yung door handle natin dito is smart key entry. Gunmetal rin yung ating side mirrors. Tapos meron na rin siyang black plastic dito dahil nga tatlo yung kulay na makikita natin sa D-Max. Integrated LED turning signal lights, power adjust and power folding, blind spot monitoring kagaya ng MUX. Fender trim natin dito, gunmetal na rin siya. Tapos yung accents natin dito sa may step board, may gunmetal na rin. So, diba? Makikita talaga natin na yung character color ng ating D-Max dito ay gunmetal. Yung character lines natin dito, guys, ayan, nakakagwapo pa rin and nakakaangas yung looks niya. So, punta naman tayo sa gulong, guys. Yung gulong natin dito is 265/60 R18. Yung kulay nito is nagko-complement talaga sa orange and yung sa body parts niya, which is matte dark gray. Para sa akin, malaki na to, pero kung gusto nyo mas palakihan or gawing 20 inches, pwedeng-pwede. Pero nga, sabi ko, for me, mas gumanda talaga yung complement nito. So, kung bibili man ako nito, hindi ko na siya papalitan. Front, disc brake na siya, samantalang yung sa rear naman, drum brake. And all-terrain tires na siya, gawa nga rin 4x4. So, maganda talaga siya pang off-road agad kapag nabili nyo. Lalo na pag mahilig kayo sa mga off-road. Yun. Meron na rin siya ditong mudguard and yung ground clearance ng D-Max natin dito is 240mm. Yung water wading depth natin is 800mm kagaya ng MUX. So guys, kung hindi nyo pa napapanood yung MUX, please watch that video. And kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe our YouTube channel, CarView PH. Since andito na tayo sa likod, tingnan muna natin yung mga ilaw niya. Yung taillight natin dito ay nakapalibot. LED taillight. Tapos, still halogen yung turning signal light and yung reverse light. Pero, yung kabila natin dito, fog lights na yun. Kaya magkaibang kulay. For me, okay lang itong halogen natin kasi mas madali talaga siyang paltan. Lalo na pag nagbi-blink-blink, diba? Baka mas madaling mapundi. Pero syempre, hindi naman agad-agad mapupundi yan. May chrome na siya, tapos may outer gunmetallic pa yung kulay. Then yung LSE nating variant badging, tapos yung 3.0 liters diesel engine. Meron na rin tayo ditong stepboard na plastic, tapos 4 na sensors. Dalawa sa orange, tapos dalawa sa black, magkabilaan. Meron na rin pala tayo ditong sticker na 4x4. So, ma-distinguish mo talaga na 4x4 yung kotse. Yung underneath the vehicle natin, meron tayong full-size tires. Pero yung mugs natin is steel rims na siya. Tapos yung door handle natin dito is gunmetal with reverse camera. Buksan natin siya. So guys, mabigat siya, pero masasabi talaga natin na matibay siya. May bedliner na rin siya pag bumili kayo ng variant na to. So, punta tayo sa loob. Ngayon, nasa cargo area na ako. Nakapasok ako. Madali lang siya, guys. May bedliner na rin siyang kasama. Tapos, yung loading capacity nito is 1,060 kilograms. Nakikipagsabayan talaga siya sa competitors niya na naglo-load talaga ng 1 ton. So, dahil nga nasa loob ako, mas madali ko na may tuturo sa inyo kung ano bang meron dito. So, simulan na natin. Third brake light defogger. Yung Isuzu na naka-engrave sa bedliner. And meron na rin tayong 4 na hook. Tapos ang napansin ko rin nung umakyat ako dito, yung cargo extender, which is normally walang ganito. So, nagbibigay rin to ng height and looks. Diba? So, talaga nitong Grand Prix Isuzu D-Max natin dito na gumapo rin siya. So, punta naman natin sa atin, Nika, para sa interior. Dahil tapos na ako sa exterior. So guys, sana may na-pick up kayo sa mga pinagsasabi ko dito. And please hit that like button. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe our YouTube channel, CarView PH. And natapos na si Sarah sa exterior. Thank you sa pag-explain ng exterior dito sa D-Max. Ngayon, proceed na tayo sa interior. First, dahil nakahawak na ako dito, grab handle, 2. Ito dito. Sa side, kasi masyado siyang malaki dahil pick-up siya. So, kailangan ng grab handle. And also, dun sa kabila, sa right side niya, may grab handle din. At, yung kanya naman door panel, hard plastic siya. Hard plastic na may piano black finish dito. Tapos, ito yung door handle niya. Ang kinagandahan dito para sa elbow mo, para sa protection, is meron siyang protection. Leather type. Leather type with stitches and a white. Brown siya, brown. Brown yung kanyang leather. So, maganda siya. Dito rin, may piano black finish siya, may window. And, ang kanya namang compartment, wala siyang compartment, parang ano lang siya, bottle holder lang. Hindi siya masyadong kalakihan. Pero goods naman kasi kasya yung bottle holder. Yun lang naman importante doon. At meron, ang D-Max ay merong 8 speakers.
And let's proceed here. And yung kanya namang headliner, kung napapansin niyo is black, color black siya. Hindi siya yung pangkaraniwan. Yung iba, di ba, hindi black. Pero ito, yung headliner niya is black. And ito, meron siya surround speaker. Kasi nga, nabanggit ko kanina doon sa door panel, 8 speaker. So, meron siya ditong surround speaker. At hindi mawawala to. Yan. Yung kanyang dome light. May dome light siya dito. And also, kakaiba to, may nakagay 4 kg. Pangsabitan ng bag, etc. Or kahit anong gusto mo isabit, groceries. Pero wag naman yung sobrang mabibigat kasi baka naman masira din to. At pocket, kinagandahan niya may pocket. And syempre may USB din, 'di ba? May USB siya dito at meron siyang compartment na maliit dito. Pwede lagyan ng coins, etc. Ganun. At yung aircon, meron din siyang aircon, dalawa. Doon may aircon din, mamaya explain ko. May aircon siya, so di kayo mainitan dito sa may likod. At yung kanyang yung kanyang upuan is leather din with stitches, brown, very elegant tignan. Ito may seat belt, yan, may isofix, and then what else here? So ito, comment nyo na lang kasi di ko sure kung anong tawag dito eh. Parang bundok na. Basta yung dito, baka kasi may nagtatanong or comment nyo na lang kung anong tawag dito sa may pinaka-black niya, nakikita niyo. At yung kanya namang space dito sa headroom. Ito. 5'3" ako. May heels lang naman ako na daya lang yan. So, 5'3" ako. 5'3". Meron pa ako ditong madadangkal. Narito sa headroom. And also, dito sa knee, meron din. Maluwag naman din. So, sa foot naman niya, sa feet, okay lang naman din. Kasi kung di kayo mag-heels, di naman kayo mahihirapan. So, overall, okay naman siya. Maganda naman siya. At hindi mawawala yung kanyang armrest. May huge cup holder, huge, no? Tapos yun, relaxing, very convenient sa inyo. At may papakita ko sa inyo, meron ditong secret na storage. Tingnan natin. Oh, basic, no? Isang kamay lang. So, ito siya. Tiyanan yun. Meron siyang secret compartment na pwede nyo ilagay dito. Kung mga importante ninyo, kung may tinatago kayo, hindi naman. For safety lang. So, maganda to. Yun. So, yun. Sabi ko nga, komportable rito. Pwede namang, kung ano naman kayo, slim, pwedeng tatluhan. Pwede dito mga pang child, mga pang bata dito. So, overall, okay naman dito sa likod. Masaya naman ako. Yan, goods naman. At, okay na ako dito sa likod. Proceed na tayo dito sa may harapan. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, CarVPH. And also, may Facebook din kami, CarVPH, at TikTok account. So, arats na doon sa unahan. Before ako mag-start, babanggitin ko muna yung mga 8 safety features ng D-Max. Unang-una, 7 SRS airbags, ABS with EBD, traction and stability control, hill start assist, hill descent control, front and rear sensors, reverse camera, and last is automotive, charot. Autonomous emergency braking. Explain ko rin yung door panel dito. Meron naman siya kinibahan sa baba. Ganun din siya dito. Hard plastic, piano black finish, and may door handle siya. At ito, leather type, stitches, brown color, para sa elbow. Safety lang. Iba ko na. Tapos yung mga pindutan dito, door unlock and lock. Tapos yung adjustment dito ng side mirror. Ito yung pabilog. At yung kinaibahan dun sa door panel sa kabila, kasi wala siyang compartment eh. Ano lang siya eh, bottle holder. Kasi sa driver, kailangan ng mas maraming compartment. So may compartment siya dito, tapos may bottle holder pa. And proceed na tayo dito sa may kanyang visor. Meron siyang vanity mirror with light. Magkabila yan, left and right. And also yung kanya namang rear view mirror is electronic, di siya manual. Electronic siya. At yung kanyang dashboard, kung makikita nyo, mapapansin nyo, kapares din ng kulay ng kanyang seats. Leather type with stitches, brown. At may storage siya dito, compartment. So, pwede kayo maglagay dito, kahit ano. May hazard sa gitna. At eto naman, may storage din siya. Wala naman siyang, hindi naman siya nalamig. So, ayun, huwag kayo maglagay ng fruits dito. Fruits. So, pwede kayo maglagay ng, dito, mga gamit nyo na kung ilan man. May storage. Tapos, another storage here, compartment, glove box. Tiyan na yun. So, yung mga documents, pwede nyo lagay dito sa glove box niya. Meron din. Tapos yung, may grab handle doon sa magkabila kasi nga mataas to dahil pick up.
Yung aircon niya, may aircon din siya dito. Yung kanyang design is piano black finish din. Ito yung aircon niya, magkabilang side din. At another cup holder here. Meron din doon sa kabila, sa passenger seat. At yung kanya naman, meron siya ditong, I think it's traction control, if I'm not mistaken. Kulit. May traction control siya dito. And, eto, meron siyang hood, tapos fuel. Meron siyang may maliit na compartment din dito. May storage ka na pwedeng ilagyan mo. Yun, tapos na ako dito. Tapos sa seats, comfortable naman. At eto, huwag nyo kakalimutan, power adjustment niya, 6-way. Ayun o, tatataas sa bababa o. Galing o. Amazing. Tapos yun, okay naman ako dito sa kinupuan ko. Comfortable naman, pwede nyo i-adjust para kung di ka masyadong katangkaran. I-adjust mo para naman komportable kapag nag-drive ka. Huwag nyo kakalimutan. And, meron siya ditong map light. Ayan. And, may sunglass holder din. Yan, lalagyan yung salamin. And, proceed tayo dito sa may steering wheel niya. Talagang, nakapapansin ko rito, it's black. Black talaga siya. Tapos, leather, may stitches. Ganda ng pagkakadesign niya dito. Tapos, parang siya merong Voltes 5 dito. Voltes 5, hindi Majin Buu. Eh, Voltes 5 siya dito na design. And yung Isuzu niya na logo. Di mawala. Voice command, yung audio niya dito sa left side. Sa right naman is yung cruise control and yung controls para sa gauge, para sa instrument cluster niya. At yung dito niya is auto headlight. Dito, auto din, auto wiper din siya. Tignan natin kung nati-tilt and telescopic siya. Ayan, tilt and telescopic. Goods naman. Magaan. Basic. Ay, basic. Magaan para sa akin yung pagka-tilt niya and telescopic. And then, natapos na ako dito. Proceed naman tayo sa may gauge. And yung gauge natin, yung instrument cluster natin is merong 4.2 inches digital screen. Kung mapapasin niyo, ito yung kanyang speedometer, red yung kanyang dito, yung parang clock niya. And dito yung tachometer. Siyempre, hindi mawala yung information sa gitna. Let's see kung ano yung mga nandito. Ayan, may setting siya. Makikita nyo yung information na importante while you're driving. So, pwede nyo siyang pindutin. Bumalik lang ba ako? Tapos, ito. Ayan. Tingnan natin yung yung sa ADAS niya. So, kakalikutin ko lang to kung anong meron. Yun. Tapos, ito yung mga setting niya, menu. Dito tayo sa driving support settings niya. Ito yung sa ADAS na tinakal namin yung kasama si Ian nun. Dito nyo makikita yung automatic high beam. Paano to? Ayan, automatic emergency braking, lane departure warning, blind spot monitor. So, rear cross traffic alert, parking aid, and yun, end na. Tapos, eto, yan, nakikita ninyo yung sa ADAS niya, yung mga information sa gauge. Maganda naman yung kanyang font style dito. So, kita-kita malaki. Malaki naman siya. Kaya, okay pag nagdadrive ka, makikita mo yung mga information. And let's proceed dito sa may kanyang infotainment system. Meron siyang 10 inches. Digital screen. Ito siya, piano black finish yung kanyang design. Tingnan natin yung kung ano meron dito. Meron siyang Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth. Ang importante dito, meron siyang navigation. Check natin kung ano yun. Ito. Navigation niya, offline navigation. So, makikita nyo kung nasan tayo ngayon. Nasa Molino tayo, Bacoor. Nag-ano na yun, no? Newscaster. Ayan, Molino, Bacoor. Nandito tayo. Makikita nyo yung offline navigation here. May USB. Ito, malaki yung kanyang infotainment system. So, maganda siya. Kita-kita mo, information. Proceed na tayo sa may aircon niya. Katulad siya ng Isuzu Mu-X. Dual zone aircon niya. So, dito yung mga controls niya kung gusto ninyo. At yung kanya namang sa baba is yung drive mode, yung para sa 4x4 paikot. 2H, 4H, 4L. And meron siya auxiliary power outlet here. So, yun. Ito, buksan din natin. Tiyanan yun. Meron siya auxiliary. Tapos, meron siyang compartment dito. Pwede nyo ilagay yung phone. Ilagay nyo yung phone dito para hindi mawala. Tapos, yung kanya namang design dito is piano black finish yung sa paligid ng kanyang shift knob. Tingnan natin yung shift knob kung ano eh. Leather. Tapos, may makita kayo ditong park, reverse, neutral, drive, sequential, yung plus and minus. So, dito naman yung hill descent control para hindi bumulusok yung sasakyan. And yung parking sensor niya nandito sa may right side. Parking sensor. Ayan, silver accent. Tapos, meron ditong huge cup holder here. At traditional handbrake. Traditional handbrake. And yung kanya namang armrest is, malambot din, leather type, stitches. Tingnan natin yung uy, late lang naman niya.
Maliit lang yung kanyang lalagyan. Nagulat sa maliit. Maliit lang yung storage niya rito sa may armrest niya. And tapos na namin reviewin ni Sarah yung interior and exterior dito sa D-Max. And panoorin nyo, syempre. At magpipictorial na kami para sa thumbnail namin. So, punta na tayo kay Sarah. Guys, ngayon tapos na namin reviewin yung interior and exterior ng all-new D-Max natin dito, yung top spec variant. So, kung hindi nyo pa napapanood yung New X, panoodin nyo na yun dahil mayroon rin siyang test drive. Alright, thank you so much again, Isuzu Bacoor, for having us here. Lalagyan na lang namin yung contact details ni Nika Natividad para makavisit kayo dito. And meron din pala magiging part 2 tong video natin dito dahil sasama tayo ni Kuya Ian dun sa pagta-test drive ng D-Max natin. So, Alright, so abangan nyo ang aming next videos. Bye!